10 pinakamalakas na barkong pandigma sa buong mundo. Hello guys! Sa video na ito ay matutunghayan naman natin ang iba't ibang barkong pandigma noong panahon ng World War II. Ang mga barkong pandigma na ito ay nagkaroon ng kanya-kanyang kontribusyon sa kasaysayan ng mundo. Sama-sama nating alamin ang 10 sa mga pinakamalakas na barkong pandigma sa buong mundo noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Number 10. HMS King George V. Ang HMS King George V ay ang lead ship sa 5 British battleships ng Royal Navy. Nakomisyon ito noong 1940 at nakilahok ito sa 3 major theaters of war, ang The Atlantic, Mediterranean at ang Pacific War. Ang HMS King George V ay ang flagship ni Admiral Sir John Tovey at noon ngang May 1941, ang HMS Rodney at ang HMS King George V ay magkasama sa pagtugis sa German battleship na Bismarck. Malaking pagkasira ang natamo ng German battleship na Bismarck na naging sanhi ng paglubog nito. Noong 1945, ang HMS King George V ay nagkaroon rin ng kontribusyon laban sa mga Japanese forces sa Pacific. May haba itong 745 feet at may lapad na 112 feet na kayang maglulan ng 39,100 na tonelada. Mayroon itong 10 14-inch gun in twin and quadruple turrets. May 16 na 5.25-inch gun in 8 twin mounts na tumitimbang ng 81 tonelada ang bawat isa. Ang anti-aircraft naman nito ay 4 na 0.5-inch quadruple machine guns. Subalit noong 1939, ito ay pinalitan ng 2 Mark 6 pom-pom mounts. At noong 1940, 4 na unrotated projectile ay kinabit sa B turret at 2 naman sa Y turret. Nagtapos ang naval career nito sa Royal Navy noong June 1950 at noon ngang 1957, bumaba ang desisyon na i-scrap ang 4 na barko ng King George V class battleship. Number 9. Littorio. Ang Littorio ay ang nangungunang barko ng Littorio Battleship Class na nagsilbi sa Italian Regia Marina o Royal Navy noong panahon ng World War II. Katulad ng sister ship nito na Vittorio Veneto, ang Battleship Littorio ay may habang 780.1 feet, may lapad na 107.7 feet na kayang magdala ng hanggang 40,724 long tons. Mayroon itong 4 na Beluso Gerd steam turbines na may lakas na 128,000 ship power at kaya nitong tumakbo sa bilis na 30 knots. Unang inilans ang Littorio noong August 1937 at nang pagkatapos nitong makomisyon, lubha naman itong napinsala sa ginawang air raid ng British sa Taranto noong November 11, 1940 na naging sanhi upang hindi muna makasali sa labanan hanggang buwan ng Marso. At noon ngang Second Battle of Sirte noong March 1942, maraming British warships ang napinsala ng Battleship Littorio. Mayroon itong siyam na 15-inch 50 caliber guns in triple turrets at 12 6-inch guns na nasa 4 na quadruple turrets na nakalagay sa bawat sulok ng istrukturang ito. Ang anti-aircraft battery nito ay may 12 3.5-inch in single mount guns, 20 1.5-inch guns in 8 twin and 4 single mounts at 16 na 0.79-inch in 8 twin mounts. Ang Italia o ang barkong Littorio ay ibinahagi sa United States as a war prize at iniscrap ito sa La Spezia noong 1952 hanggang 1954. Nagato. Ang Nagato ay isang super dreadnought battleship na ginawa para sa Imperial Japanese Navy. Natapos noong 1920 bilang isang lead ship ng Nagato Battleship Class. Ang Nagato ay may haba na 201.17 meters at may lapad na 29.2 meters. Naglalaman ito ng 32,200 long tons na binubuo ng 1,734 na crew noong 1944. Mayroon itong 8 16-inch guns mounted in 2 pairs of twin gun at may 20 14cm 50 caliber guns na may maximum range na umaabot sa 20,500 meter na kaya mong paputok ng 6 hanggang 10 rounds per minute. Ang 4 na 3-inch 40 caliber guns naman nito ang tumatayong anti-aircraft defense na kaya mong paputok ng 13 to 20 rounds per minute. Sa nangyaring labanan sa Sibuyan Sea noong October 24, 1944, maraming beses na inatake ng mga eroplanong pandigma mula sa American dive bombers and fighters ang barko at 2 nga rito ay tumama sa Nagato. July 1945, ang Nagato ay inatake ng fighter bombers at torpedo bombers mula sa American carriers sa utos ni Admiral William Hashley upang tuluyan ng wasakin ang mga huling natitirang barko ng Imperial Japanese Navy. Number 8.
Massachusetts. Ang USS Massachusetts ay ang pangatlo sa 4 na barko ng South Dakota class battleships na ginawa para sa United States Navy noong 1930s. May haba itong 680 feet at lapad na 108 feet na kayang magdala ng hanggang 37,970 long tons. Tumatakbo ito sa bilis na 27.5 knots or 50.9 kilometers per hour. Mayroon itong siyam na 16-inch guns, 20 5-inch DP guns, 7 1.6 quad anti-aircraft guns at 35 na single 20mm anti-aircraft guns. Ang barkong Massachusetts ang flagship ni Rear Admiral Henry Kent Hewitt sa Naval Battle of Casablanca upang wasakin ang primary French defenses. Nakapuntos ng 5 tama ang Massachusetts sa barkong Jean Bart na naging sanhi ng hindi paggana ng main battery turret nito. Naging parte rin ang Massachusetts as an escort sa Pacific War noong March 4, 1943 kasama ang sister ship na Indiana at North Carolina. Inalis ang Massachusetts sa Naval Vessel Register noong June 1, 1962. Subalit ang grupo ng mga dating crew nito ay nagkaisa upang ma-preserve ang barko as a museum ship. 2 buwan ang nakaraan, ang Massachusetts na kilala rin bilang Big Mommy ay inangkla sa Fall River, Massachusetts sa Battleship Cove na isang non-profit maritime museum. Number 7. North Carolina. Ang USS North Carolina ay ang lead ship ng North Carolina class of fast battleship na ginawa para sa United States Navy. May haba na 728 feet at may lapad na 108 feet na may usable volume na 35,000 long tons. May kakayanan itong tumakbo sa bilis na 28 knots. Mayroon itong siyam na 16-inch Mark 6 guns, 20 5-inch dual-purpose guns at 16 na 1.1-inch anti-aircraft guns. Nakaharap niya ang mga aircraft carriers sa Battle of the Eastern Solomons noong 24 at 25 ng August na kung saan nakapagpabagsak siya ng maraming mga Japanese aircraft. Makalipas ang 1 buwan, nakatanggap ang North Carolina ng isang torpedo mula sa Japanese submarine. Subalit, hindi ito nagbigay ng malaking pinsala sa barko. Nagkaroon rin ang North Carolina battleship ng kontribusyon sa Philippines campaign at kasama siya noong masira ang fleet ng Typhoon Cobra. Naging bahagi rin siya ng offensive operation para sa battles of Iwo Jima at Okinawa noong 1945 matapos ang pagsuko ng mga Japanese. Kasama ang North Carolina sa Operation Magic Carpet para sa repatriation ng humigit 8 milyong mga American personnel pabalik sa Amerika. Number 6. Richelieu. Ang Richelieu ay isang French fast battleship, ang pangunahing barko ng Richelieu-class battleship. Mayroon itong haba na 247.85 meters at may lapad na 33.8 meters. Kaya nitong magkarga ng hanggang 37,250 long tons. Mayroon itong 4 na Parsons geared turbines na tumutulong magpatakbo sa bilis na 32 knots o 59 kilometers per hour. Mayroon siyang 8 15-inch guns, 9 na 6-inch guns, 12 3.9 na anti-aircraft guns, 8 1.5-inch guns at 20.52-inch Hotchkiss machine guns. Ang Richelieu ay nagtungo sa Dakar sa French West Africa para magpasailalim siya sa kontrol ng mga French. Dito niya naranasan ng ilang ulit na pag-atake ng British na nag-udlot sa barko na sumali sa Free French Naval Forces. Kasama dito ang Operation Catapult noong July 1940 at ang Battle of Dakar noong September 1940. Taong 1952 ay inalis siya sa active service para maging gunnery training ship. Taong 1967 na magdesisyon ng French Navy na i-discard na ito at noong 1968 ay ibinenta ito para maging scrap at pinira-piraso ito sa Italy hanggang taong 1968. Number 5. HMS Vanguard. Ang HMS Vanguard ay isang British fast battleship na ginawa noong World War II at nakomisyon pagkatapos ng gyera. Ito ang pinakamalaki at pinakamabilis sa Royal Navy's battleships. Ang kaisa-isang barko sa kanyang klase at ang huling battleship na binuo. Ang paggawa sa Vanguard ay pahinto-hinto ng ilang beses dahil sa gyera at ang kanyang disenyo ay pinalitan ng ilang beses habang ginagawa pa lamang ito. May haba itong 814 feet at lapad na 108 feet na kayang maglulan ng 44,500 long tons. Kargado ng 4 na twin 15-inch guns, 8 twin 5.25-inch dual-purpose guns, isang twin at 11 single 40mm anti-aircraft guns.
Ang Vanguard ay kakaiba sa mga British battleships dahil mayroon itong remote power control para sa main, secondary at tertiary guns with Admiralty Fire Control Table. Mayroon din itong 115 na officers at 1,860 crew noong 1947. Ang Vanguard ay ibinenta para sa scrap at pinira-piraso ito noong 1960. Number 4. Bismarck. Ang Bismarck ay ang una sa dalawang barko ng Bismarck-class battleship na ginawa para sa Nazi Germany's Kriegsmarine. Ang barko ay inilaunch noong February 1939 at nakomisyon sa German fleet noong 1940. Ang Bismarck at ang sister ship nito na Tirpitz ay ang largest battleship na gawang Germany at ang dalawang pinakamalaking ginawa ng European power. May haba na 241.6 meters at lapad na 36 meters. Ang Bismarck ay may usable volume na 41,700 long tons. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 30.01 knots na may 3 Gerd turbines at 3 screw propellers. Kargado ang Bismarck ng 8 15-inch guns, 12 5.9-inch gun, 16 na 4.1-inch guns, 16 na 1.5-inch anti-aircraft guns at 12 0.79-inch na anti-aircraft guns. Ang barkong Bismarck ay nagkaroon lamang ng isang offensive operation na tumagal ng 8 araw noong May 1941 na may codename na Reinubung. Sa Battle of Denmark Strait, ang battlecruiser HMS Hood ay nakipagpalitan ng putok sa Prince Eugene habang ang HMS Prince of Wales ay nakipaglaban sa Bismarck. Nasira ng pinagsamang puwersa ng Bismarck at Prince Eugene ang barkong Hood at dahil sa natamong pinsala ng Prince of Wales ay napilitan itong umatras. Ang barkong Bismarck ay nagkaroon ng mga sira mula sa 3 tama nito na naging dahilan upang mahinto ang raiding mission. 2 araw ang makalipas, ang Bismarck ay patungo sa France para sa repairs nito nang atakihin siya ng Fairey Swordfish biplane torpedo bombers mula sa aircraft carrier na HMS Ark Royal. Ang isa ay tumama sa steering gear na naging dahilan ng paghinto nito. Kinabukasan, ang Bismarck ay nakaharap ang 2 pang British battleships at ang 2 heavy cruisers at tumanggap na ito ng pagkawasak at pagkawala ng buhay ng mga crew nito. Number 3. Iowa. Ang USS Iowa ay isang retired battleship, ang lead ship ng kanyang klase at ang pang-4 sa United States Navy na ipinangalan sa state ng Iowa. Ang Iowa ay ang huling lead ship sa lahat ng klase ng United States Navy battleship at ang kaisa-isang barko sa kanyang klase na sumabak sa Atlantic Ocean noong panahon ng World War II. May haba na 887 feet at lapad na 108 feet na may usable usage na 45,000 long tons. Kaya nitong tumakbo ng 33 knots or 61 kilometers per hour dahil sa 4 engine sets at 8 Bobcat superheat boilers. Noong panahon ng Korean War, ang Iowa ay kasama sa pag-atake sa North Korean coast at pagkatapos nito ay na-decommission ito sa United States Navy Reserve Fleet na tinatawag ding Mothball Fleet. Muli itong na-reactivate noong 1984 para sa 600-shift Navy plan na mag-ooperate sa Atlantic at Pacific fleets para pigilan ang lumalawak na Soviet Navy. Ang Iowa ay na-decommission sa huling pagkakataon noong October 1990 matapos ang 19 na taon sa serbisyo nito at inalis sa Naval Vessel Register noong 1995. Taong 2011, ang barkong Iowa ay dinonate sa Los Angeles-based non-profit Pacific Battleship Center at permanente na itong inilipat sa Berth 87 sa Port of Los Angeles noong 2012 kung saan binuksan ito sa publiko bilang USS Iowa Museum. Number 2. Musashi. Ang Musashi ay isa sa 3 barko ng Yamato-class battleships na ginawa para sa Imperial Japanese Navy. Simula pa noong 1930s, isa ito sa pinakamalakas at pinakamabigat na battleship na nagawa noong panahon ng World War II. May haba itong 800 feet at lapad na 121 feet at may usable volume na 71,659 long tons. Binubuo ng 2,500 officers at enlisted man ang crew ng Musashi noong 1942 at umabot ng 2,800 crew noong 1944. Kaya nitong tumakbo sa bilis na 27 knots o 50 kilometers per hour. Mayroon itong siyam na 18.1-inch main guns. Ang secondary armament naman nito ay binubuo ng 4 na 6.1-inch triple gun turrets na dating ginamit ng Mogami-class cruisers. Mayroon ding 6 hanggang 7 float planes to conduct reconnaissance. May dala rin ng Musashi ng 36 na 1-inch anti-aircraft gun in 12 triple gun mounts at may 2 twin mounts para sa
9.52 inch na anti-aircraft machine guns. Ang Musashi ay natamaan ng torpedo noong 1944 galing sa isang American submarine, kaya napilitan itong bumalik sa Japan para ayusin. Kasama rin ang Musashi sa Battle of the Philippine Sea noong June 1944, subalit hindi ito nakaharap sa puwersa ng Amerika. Ang Musashi ay lumubog mula sa 19 na torpedo at 17 bomba galing sa American carrier base aircraft noong 24 October 1944 sa Battle of Leyte Gulf. Halos kalahati na lamang ng kanyang crew ang na-rescue at ang kalahati naman nito ay kasama ng nalubog. Muling nasilayan ng battleship Musashi noong March 2015 mula sa grupo ng mga researcher na si Paul Allen sa Sibuyan, Romblon. Number 1. Yamato. Ang Yamato ay ang lead ship ng Yamato-class battleship na ginawa para sa Imperial Japanese Navy bago ang World War II. Itinuturing itong pinakamabigat at pinakamalakas na barkong pandigma noong panahon ng World War II. May usable volume ito ng 72,800 tonelada at armado ng siyam na 18.1-inch main guns, kung saan ito na ang largest guns ever mounted on a warship na kaya magpaputok ng high explosive sa layong 42 kilometers. May 12 6.1-inch guns na nakamount sa 4 na triple turrets at 12 5-inch guns sa 6 na twin mounts. Mayroon din itong dalang 24 na 1-inch anti-aircraft guns. Ang Yamato ay nakadesign para i-counter ang mga superior battleship fleet ng bansang Amerika. Ito rin ang nagsilbing flagship ng Combined Fleet at noong June 1942, pinangunahan ni Admiral Isoroku Yamamoto mula sa bridge nito ang pakikipaglaban sa Battle of Midway. Isang malagim na pagkatalo ito para sa Japan. Ang Musashi ang pumalit sa Combined Fleet flagship noong 1943 at ang Yamato ay ginugol ang buong taon hanggang 1944 sa pagtungo sa mga major Japanese naval bases sa Truk at Kure para sa kasagutan sa American threats. Nakaligtas si Kurita at inilipat nito ang kanyang bandera sa Yamato. Nang sumunod na araw sa Battle of the Sibuyan Sea ay lalo pang nakaranas na mas maraming pagkasira at pagkawasak ng mga heavy cruisers na naging kawalan ng fleet's anti-aircraft defense nito. 2 armor piercing bombs ang tumama sa Yamato mula sa USS Essex, pero nanatili pa rin itong battle-worthy, habang ang kapatid nitong Musashi ang naging sentro ng pag-atake ng mga Amerikano na siyang nagpalubog dito. Dahil sa kagustuhan ng mga Hapon na mapigilan ng mga Allied, ang Yamato kasama ang siyam na escort, ang cruiser Yahagi at ang 8 destroyers ay dinispatch para sa isang one-way mission sa Okinawa noong 1945, ang Operation Tengo, na ang mission nito ay makipaglaban hanggang sa masira na ito upang maprotektahan lamang ang isla. At noon ngang April 7, 1945, nakatanggap ang Yamato ng 11 torpedoes at 6 na bomba mula sa American carrier base bombers at mga torpedo bombers na nagresulta ng paglubog nito. Ayon sa US wartime records, ang pangalawang expedition team ay bumalik sa pinaglubugan ng barko makalipas ng ilang taon, at dahil nga sa mga kuha ng larawan at video records ay kinumpirma ng isa sa mga Japanese designers na si Shigeru Makino na ang lumubog na Yamato ay nasa 290 kilometers southwest ng Kyushu sa ilalim na 340 meters. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe